Tumigil ka na, Michael. Hindi na ako makapaghintay. Mabait ka. Ibigay mo na ang bote sa akin. Papalinitan ko muna ito, okay? Sasakit ang tiyan mo kapag ininom mo ng malamig. Hindi. Gatas ko to. Grabe, ang tindi. Sige na, tagapag-match. Ang tanda mo na, ikaw pa talaga ang naglagay sa akin, sa katawan ng isang Milky Boy. Totoo ba akong anak mo? Bababagsak mo ng mga tao para sa isang pagsubok. Pero ang arte mo pa rin. Oh, ito, salo. Wisit, para itong kabalagan ng mga sikat sa tao. Mga marriage thread ng Carter ang mga to. Kapag nalutas mo sila, at nahanap ang lalaking nakamaskara na nagkidnap kay Michael nung 3 taon siya, makakabalik ka sa langit. Sandali, wala ka man lang binigay na kapangyarihan. Paano mo aasahan na malutas ko to? Bigyan kita ng mga mata ng kasal. Makikita mo ang mga doomed na pag-ibig ng tao. Kapag nabigo kang ayusin to, mabubuhay kang tanga sa mundo ng tao habang buhay. Yang si Michael, lutang na sa loob ng 20 taon. At naging tanga na rin sa loob ng 20 taon. Kanina lang siya dinala ni Sophie Harris Pawi. Kapag bigla akong naging matalino, pagtataka sigurado. Kaya magpapanggap na lang akong tanga, pero lihim akong mag-iimbestiga. Hahaha. Sophie? Michael, nasaktan ba kita? Kanina? So siya pala ang crush ko noon. Anak ng namayapang si Joel, yung housekeeper. Teka, ang ganda ng katawan. Ang aura niya, kahit diwata galing langit, tatabunan niya. Sino ang nagsasalita? Hindi naman bumuka ang bibig ni Michael. Posible ba? Na naririnig ko ang iniisip niya. Sophie, uminom ka rin ng gatas. Oh. Oof. Salamat, hindi ako iinom. Huwag kang mag-alala, Michael. Hahanapan kita ng paraan para gumaling ka. Kung hindi kita mapagaling, aalagaan kita habang buhay. Okay? Okay. Ang sarap talaga ng may kasama ka. Sophie? Tumigil ka sa pag-aalala, David. Kakagaling ko lang sa simbahan. Nagdasal ako para kay Michael. Sigurado akong poprotektahan siya ng Buddha at tutulungan siyang gumaling. Tama yan, Dad. Nagdasal din ako para sa nakababata kong kapatid. Michael, tatay mo to, bumalik na sila. Hey, ang pamilya ninyong tatlo talagang pinadikit ng matinding tadhana. Tadhana? Hi, Michael. Sa wakas bumalik ka na. Tingnan mo ang itsura mo. Ang dumi-dumi mo. Sobrang sakit sa puso. Oh, Mom. Mula ngayon, aalagaan natin siya ng mabuti. Sobrang namiss ni tatay si Michael. 3 taon nang nawala si Michael, kinaampon ni tatay si Jack Carter. 5 taon na ang nakalipas, nakilala ni Jack si Camilla Evans. Naging magkasundo sila, ipinakilala niya si Camilla kay David para maging asawa nito. Kaya tinatawag ni Jack si Camilla na mom kapag araw, magkasama silang gumagastos ng pera ni David. At tinatawag siyang honey kapag gabi, magkakatabi sila sa kama ni David. Parang perpektong larawang ina at anak. Anong sinabi mo? Anong meron, David? May sinabi ba si Michael kahit isang salita? Wala akong sinabi kahit ano. Lahat kayo, nagkukunwari ba? Dad, Sophie, anong nangyayari sa inyo bigla? Ako. Tinanong ko lang si Michael. Pagkatapos magpalaboy-laboy ng ganoong katagal, may gusto ka bang sabihin sa amin? Well. Sige, upo tayo at mag-usap. Okay, ayos. Totoo ba sina Camilla at Jack, gaya ng sinabi ni Michael? Gusto ko pang malaman, para makita kung nagsasalita lang siya ng kung ano-ano o kung may alam talaga siyang sikreto. Michael, si Jack, palaging tinatawag akong mom. Kung parang hindi ka muna komportable, pwede mo akong tawagin munang Tita Camilla. Naintindihan ko po.
Tita Camila. Ito, Dad. Uminom ka ng tubig. Mom, uminom ka ng tubig. Salamat, Jack. Hindi ko napansin dati. Posible ba talaga silang may relasyon? Yung dalawang nagtataksil matagal na nilihim ito. Lubos na niloloko si David. Haha. Uminom ka ng gatas. Mabait ka ha? Yung sinabi ba ni Sophie kanina? May ibig sabihin tutungkol dito? Nagmumungkahi? Ano nga ba ang nalaman ni Michael? Habang wala siya, Michael, pumunta ako sa simbahan at nakita ko si Master Roger. Kumuha ako para sa'yo ng pangliwanagang anting-anting. Suotin mo araw-araw at unti-unting babalik ang kalusugan ng isip mo. May ganito ba talagang bisang? Enting-enting na toe? Si Master Roger ay isang mataas na monghe ng pagkamulat. Hindi to pang liwanagang anting-anting. Nakalagang ko lang ang anting-anting na to. Ngayon bumalik na ako. Takot ka bang mabawasan ang parte mo sa estate ni David? Sadya mong kinuha to para ipahamak ako. David, ayos ka lang ba? Si Jack, isuot mo kay Michael too. Sipo, Mom. Sa lahat ng taon na yan, binigay ko naman kay Camila at Jack lahat ng gusto nila. Hindi pa rin ba sila kontento? Tara dito. Michael. Gusto kong isuot sa'yo to. Hey, huwag kang lumapit. Nakakalason yan. Ay naku, ang kulit mo. Isuot mo to ha. Hindi yan kinakain. Sina? Jack, ibigay mo na lang yung agimat sakin. Ako na maglalagay kay Michael mamaya. Sophie, mas maaga niyang masuot yan. Mas mabilis siyang luminaw ang isip. Sinusubukan lang ni Mama tumulong. Halika dito. Ay naku, Sina. Ayoko. Hindi ko isusuot yan. Sophie, tulungan mo ako? Isuot mo na lang. Natakot mo si Michael. Bobo lang siya. Wala siyang alam. Sinusubukan ko lang siyang gamutin. Halika dito. Sige na, David. Ano bang meron diyan sa bibig na parang ahas? Pinapadistract lang nila tayo habang ginagamit ni Camila. Yung pa-sweet para sa'yo, pinipilit naman ni Jack na isuot sa akin tong agimat. Ang weird ng mukha ni Jack. Hindi ko pwedeng pabayaan na ilagay niya yan kay Michael. Totoo ang sinasabi ni Michael. Nakakalason yung agimat. Ano ba talaga ang laman nitong agimat? Ay no? Sinusubukan mo bang saktan si Michael? Sagutin mo. Hey, David. Pinabad ni Master Roger, too. Sa lihim na mga gamot sa loob ng 49 na araw bago pinatuyo. Sinabi niya talaga na hindi pwede mabasa. Mawawala yung bisa kapag nabasa. Sayang talaga. Dad, minadali ko lang. Ayokong matagal ang paggaling ni Michael. Ganun pala. Mukhang alam ni Michael may ginagawa silang kakaiba. Kailangan ko silang bantayan. David, huwag kang mag-alala. Kakauwi lang ni Michael. Parang anak ko rin siya, tulad ni Jack. Parehas ko silang ituturing. Wala akong paborito. Huwag mo naman gawin yan. Halikan mo na si Jack. Hindi ko talaga mataki ang bibig mo. Saka, kapag nanganak ka na, mas paborito mo na yung anak mo. Camila. Buntis ka? David, ano bang sinasabi mo? Lumobo lang namang katawan ko nitong mga araw. Ikaw na bahala kay Michael. Aakyat muna kami ni Jack. Magpapalit ng damit. Ba't biglang aalis? Natakot ka bang makita ni David yung ultrasound sa bag mo? Sandali lang. Ano bang meron? Buksan mo yung bag mo. Pakita ko. Bakit gusto mong makita? Bag ko bigla. Pinili ko itong bag para sa'yo. Hindi ko man lang ba pwedeng tingnan? Lahat ng kinakain at ginagamit ni Mama, totoong ikaw ang bumili. Pero hindi pwede, na kahit kailan mo lang gustuhin, ay titingnan mo. Parang bastos yon kay Mama. Bakit parang ang tense mo? Sabi ka nga. Anong nangyayari sa'yo ngayon? Hindi ka naman ganyan dati. Si Jack, ganun ang trato kay Michael. Tapos ngayon, si David naman ang tinatrato niya ng ganyan. May mali talaga. Uy, Jack, si David naman, nagiging totoo lang siya. Mabait siya kay Camila. David, nilagay mo ba ng palihim ang regalo sa bag ni Camila? Gusto mo ba siyang surpresahin ngayon? Oo nga, tama. Yun nga. Tama si Sophie na pinapaalala sa akin. Hindi ko na ipaliwanag ng maayos kanina. Camila, yung sorpresa na inihanda ko para sa'yo. Nakatago dito mismo sa bag na to. Bubuksan ko na ito para sa'yo ngayon.
Hawak-hawak ko yung bag buong oras. Kailan mo na ilagay yon? Bigay mo na. Dalawang buwan ang buntis. Hindi ko akalain na magkakaanak pa ako sa edad kong to. Ang galing. Ay, David, okay ka lang. 4 na po ka na. Hindi pa huli para magkaanak sa ganitong edad. Congrats, Pa. Baka magkakaroon na ng babae sa pamilya Carter. Ayos yan. Sa tingin ko, mga 80% hindi si David ang ama nitong bata. 2 buwan na ang nakalipas, wala siya dito. Nasa ibang bansa siya, nagtatrabaho sa malaki niyang proyekto at halos hindi na nagpapahinga. Sina Camila at Jack naman, magkasama sila sa malaking project din. Mula umaga hanggang gabi, malalim ang pinag-uusapan nila sa kama. Mas pinagpaguran pa nila. Tsaka, sa edad niyang yan at hina, nang natitira niyang mga sundalong palaka, paano naman tatalunin yun ng bilyon-bilyong tigre at lobo ni Jack? Mga hayop kayo. Nasa business trip ako 2 buwan na ang nakalibas. Ano bang ginawa niyong dalawa? Noong panahong yon, magsalita kayo. Kalma ka lang. David, huwag mo munang sunggaban. Hintayin nating marinig ang sagot nila. Halika, upo ka muna. David, sobrang nagsumikap ako para mabigyan ka ng anak. Imbes na magpasalamat ka, pinugbog mo pa ako. Oo nga, Dad. Ang tagal mo sa business trip. Ang daming ang supplements na ininom ni Mom at pumunta pa kay Master Roger para kumuha ng espesyal na tonic wine para sa'yo. Paano mo nagawang ganyan ang trato mo sa kanya? Yung medicinal wine ba ang tinutukoy mo? Oo. Yun. Pagbalik mo mula abroad, sobrang saya mo kaya inubos mo lahat. Nung nalasing ka, nung gabing yun, grabe, napaka-energetic mo. 7 beses ka sa isang gabi. Anong tonic wine? Barat na alak lang yun na may halong Viagra. Halos ikamatay mo na yun. Muntik na ngang magluksaan dito. Paano mo nakakalimutan ang ganitong bagay? Kaya pala hindi lumabas si David. Sa kwarto niya ng 3 araw. Sinabi ni Camila na may sakit lang siya. Ang daming binubunyag ni Michael. Posible kaya na may ginagawa talagang masama sina Camila at Jack? 2 buwan ka ng buntis. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ay, hindi ko intensyon. Naitago to sa'yo. Ganito kasi iniisip ko. Dahil mas matanda ka na. At mahirap na talagang mabuntis. Gusto ko munang hintayin na maging stable ang pagbubuntis. At siguradong ligtas bago sabihin sa'yo. Ayokong magbigay. Sa'yo ng paasa lang. Dad, araw-araw pong pumupunta si Mom sa temple nitong 2 buwan para magdasal para ligtas at malusog ang baby. Sabi rin ni Master Roger. May napakabait at marangal na kapalaran daw ang baby na ito. Magdadala daw siya ng swerte sa pamilya Carter hanggang 3 henerasyon. Magpapaswerte sa Carter ng 3 henerasyon? Oh, sa tingin ko, pagkatapos ng lahat ng charity mo, sa nakaraang dekada, napansin ka na ng Diyos at nagpadala ng biyaya sa pamilya Carter. Biyaya para sa pamilya Carter. Kung tungkol sa biyaya ng pamilya Carter, ako talaga ang tunay na biyaya. Nag-donate si David ng milyon-milyon sa charity town-town, kaya nandito ako ngayon. Sophie? Alam mo ba kung paano mo natagpuan si Michael? Hindi. Baka hindi mo paniwalaan, pero talagang alam na ni Michael na hinahanap ko siya. Nagalit siya sa akin dahil nawala siya noon. Pero nang makita niyang lagi akong gumagawa ng charity para bumawi sa kasalanan ko, hinayaan niya na mahanap mo siya sa wakas. Nakalimutan ko pa isang bagay. Pagkatapos kong makidnap noon, sobrang naglasing si David dahil sa lungkot. Sabi ng doktor, halos di na siya magkaanak. Kaya inampon niya si Jack, kaya isa lang ang katotohanan. Ang anak ni Camila ay siguradong kay Jack talaga. David, ang galing mo talaga dito. Tingnan mo kung paano tinititigan ni Jack yung hindi pa ipinapanganak na bata. Mukha ba siyang tumitingin sa isang kapatid? Kitang-kita naman na tinitingnan niya ang minamahal niyang anak. Sa ilang buwan lang, ipapanganak na yung bata. Hey, kapag ipinanganak ang batang to, maguguluhan siya pag naiintindihan na niya ang lahat. Tatawagin ba niyang daddy si David? O lolo? Tama siya. Siguradong hindi ko anak ang batang to. 5 taon na akong niloloko ni Jack. Jack? Talaga bang gusto mo yung batang to?
Siyempre naman, Dad. Hey, Dad. May naisip na akong pangalan para sa baby. Kung lalaki, Carter ang apelyido niya. Carter, gago ka ba? Walang hiya ka. David, ano bang problema mo? Nagbibigay lang naman ng pangalan si Jack sa bata. Bakit mo siya sinaktan? Dahil ba sa pangalan, siya nagawa pa talaga niyang mangaliwa. Hey, kalma lang, David. David, Oh, relax ka lang. Nabigla lang si Jack sa sinabi niya. Hindi naman siya nakikipag-agawan. Sa iyo para pangalanan yung bata. Oh, wala pa namang ebidensya. Di ba? Paano mo siya nasaktan? Ibig sabihin ni Sophie, hindi sapat ang iniisip ni Michael bilang ebidensya. Hindi natin pwedeng ilantad agad sa magkarelasyon na nandaya iyon. Tama. Nagpadala lang ako sa emosyon. David, halika, upo ka muna dito. Kanina dahil sa issue ng bata, medyo uminit ang ulo ko. Kayo, huwag niyo nang dibdibin. Tumayo ka na. Dad, sorry talaga. Hindi ako naayos pinalaki. Masakit pa ba mukha mo? Samahan kita sa kwarto para lagyan ng gamot. Sige, pumunta na kayo. Pagkatapos ng gamot, paliguan mo si Michael. At damitan mo siya. Sas Mariosa. Paliliguan ako ni Jack para naman akong hinatulan ng kamatayan niyan. Ayoko. Sobrang sungit ni Jack. Ang gusto ko si Sophie ang magpaligo sa akin. Ako? Ay, ikaw. Gusto mo ba na paliguan kita? Wow. Ay, huwag kang biro-biro. Michael, ilang taon ka na ba? Si Sophie ba ang magpapalihiyo sa'yo? Hindi tama yan. Michael, kahit engaged ka na, hindi pa kayo kasal. Kung kumalat to, kahihiyan to sa pamilya Carter, hayaan mo si Jack ang magpaligo sa'yo. Wala akong pakialam. Gusto ko si Sophie ang gumagawa. Sophie, wag mo akong sisihin. Hindi ko intensyon maging bastos. Pero wala nang ibang paraan. Parang kamatayan na kung si Jack ang magpaligo sa akin. Michael, paano ba ako naging masama? Hindi ka naman pupunta sa ibang lalaki? Jack, ano na namang pinagsasabi mo? David, bata pa ang isip ni Michael. Ako na ang magpapaligo sa kanya. Okay lang sa akin. Dalhin mo siya at paliguan na. Tara na. Paliliguan kita. Kanina lang, parang may kakaiba kay Michael. Parang may mali. Hehe. Ang daming bula. Hehe. Michael, masaya ba yung mga bula? Masaya. Halika dito. Papaliguan kita sa likod. Michael, naglaro ka na naman. Nakalimutan mo na ba anong dapat mong gawin? Mukha ba itong paglalaro? Naghahanap ako ng paraan. Ay, oo nga pala, matandang ulyanin. Yung dalawang manloloko, siguradong babalikan na naman ako nun. Bigyan mo ako agad ng dagdag na lakas. Please na. Hindi pwede. Huwag mong isipin na, dahil anak kita, bibigyan kita ng espesyal na trato. Yan ang batas sa hukuman ng langit. Tigilan mo nga yan pa-official mo. Hindi ka naman talaga tumutulong, di ba? Sige. Di mapipilitan akong gamitin ang matinding paraan. Ang lakas ng loob mong takutin ang isang walang kamatayan? Hindi naman yan pananakot. Pagbati lang yan. Shotgun wedding na siguradong may anak na agad. Maghanda ka na maghawak ng apo. Hahaha. Ikaw talaga. Ay. Sophie. Kamusta, Michael? Ay. Michael, anong ginagawa mo? Sophie, magpa-bubbles tayo. So, gusto lang ni Michael na maglaro tayo ng bubbles sabay. Akala ko, Gusto mo ng yakap? ay grabe, ano bang naiisip ko? Para lang siyang bata si Michael. Nakakahiya naman. Tuldok. Huwag mong titigan. Pula yan. Pula ba ang mukha ko? Hindi, di ba? Michael, guni-guni mo lang yan. May pulang tuldok dun sa taas. Ayun pala. Mini camera yan. Bakit may ganun dito sa bahay? Si Jack siguro ang may gawa niyan. Ibig bang sabihin lahat ng taon na naliligo ako dito?
Hep hep. Ako, anak ni Yulao, isang Diyos din? Kailangan ko pa gumamit ng ganitong bagay, pang pew-pew-pew para protektahan ang sarili ko at patahimikin yung maglaloko. Ako. Hep hep hep. Tapos na. Grabe, hayop si Jack. Wisit! Oh, anong meron, Jack? Tarantadong yun. Sinira niya yung camera na inilagay ko sa banyo. Paano niya nakita yon? Napansin mo ba? Simula nung bumalik yung tanga na yon. Puro weird na nangyayari sa bahay. Si David Carter at Sophie Harris parang ibang-iba na ang ugali. Ibig mo bang sabihin? Michael, nagkukunwari lang? Oo nga, totoo yan. Hindi, ang plano natin, hindi pwedeng mabiso. Ako na bahala sa kanya ngayon. Anong gagawin ko? Dapat ko bang sabihin kay Tito David agad? Pero paano kung magwala si Jack Carter? At post niya online yung video mula sa nakataling camera? Mapapahiya ako. Ang bait kong babae. Napilitang mapunta sa ganitong sitwasyon dahil sa hayop na yon. Nililinis ko lang ang malas na to at tumutulong ako sa lipunan. Hindi naman sobra yun, di ba? Ate, huwag ka nang umiyak. Andito si Michael para protektahan ka. Michael. Ako dapat ang nagpoprotekta sa'yo. Sophie, naliligo ba kayo ni Michael ng sabay? Ang creepy mo, manyak ka talaga. Lumabas ka. Anong ebidensya meron ka na ako ang nagkabit ng camera? Baka naman? Tatay ko talaga. Wala kang hiya. Ang bango mo. Bitawan mo ako. Sophie Harris, anak ka lang ng kasambahay na iniwan dito. Kahit ampon lang ako pa rin ang amo mo. Ano ngayon kung binubusuhan kita habang naliligo ka? Kahit matulog pa ako sa'yo, wala ring magagawa si David sa akin. Naniniwala ka? Maliban na lang, kung gusto niyang itaya ang lahat para labanan ang pangalawang in command ng buhay niya. Ay, tanga ka talaga. Nagkalakas loob ka pa talagang sigawan ako. Huwag mong sasaktan si Michael. Paano ko naman sasaktan si Michael? Nandito ako para paliguan ang nakababatang kapatid ko. Huwag mong sabihing tapos mo nang huhugasan ang pangitaas ng katawan niya. Tapos gusto mo na siyang paliguan ng buo? Kung gusto kong paliguan ng buo ang magiging asawa ko, bakit? Gusto mo ring malaman, no? Wala akong oras sa mga kalokohan mo. Pwede bang lumabas ka na lang dito ng kusa? Kunwari walang nangyari? O kaya, ako ang lalabas ngayon. Tapos buong internet, makakapanood ng video mo habang naliligo. Nasa iyo ang desisyon. Jack Carter. Akala mo ba talaga? Matatakot mo ako sa mga walang kwenta mong video na yan? Oh, Michael, labas muna si ate sandali. Babalik ako agad, ha? Maghintay kang mabait na bata, okay? Okay. Jack Carter. Mas maganda sigurong isipin mo ng mabuti kung paano mo ipapaliwanag to kay Tito David. sutil na nakababatang kapatid. Si Kuya maglalaro ng game kasama ka. Ayos ba yan? Ang tanga mo talaga. Di ba mahilig ka maglaro sa tubig? Halika na. Pagbibigyan kita ngayon. Di ba mas maganda kung namatay ka na lang doon? Hindi ka na sana babalik para magdusa. Tapos makukuha ko pa ng maayos ang Carter Estate. Lahat tayo masaya. Hayop ka. Ang kapal ng mukha mong murahin ako. Bobo ka talaga. Naglalaro ka ng pigil hininga? Malulunod ka nga kung pinipigil mo hininga mo. Normal lang yon. Ang hina ng katawan ng ng to. Hindi ko pwedeng pabayaan na lang. Matandang kupal.
papatayin na anak mo. Kung ayaw mong bigyan ako ng konting lakas, pagsisihan mo ito habang buhay. Ay, sino? Bibitiwan ko ng kaunti ang selyo mo. Tandaan mo, hindi ka pwedeng pumatay ng tao. Kung hindi, babalik sa'yo lahat ng karma at di ka na babalik sa langit. Tama ng satsat, ibigay mo na. Halika na. Isang matinding laro ang lalaruin natin. Michael Carter, hindi mo mahuhulaan, noong 3 taong gulang ka pa lang, sino ang dumukot sa'yo? Ah, Baka may kaugnayan yung taong nakamaskara sa kanya? hayaan na lang. Wala na ring saysay ito ngayon. Kasi, sa totoo lang, patay ka na. Mamatay ka na. Sa wakas may nahanap na akong lead. Uunahin ko muna to gamit ang hayop na to. Ikaw, hindi ka pala patay. Kung patay na ako, paano kita papakita ang mga taon ko sa kalye? Ang mga naging kaibigan ko? Kaibigan? Dalhin niyo ang linya. Magsalita ka. Sino yung nakamaskarang lalaki? Sige, magsasalita na ako. Pakiusap, pakawalan mo ako. Kung may sabihin kang kahit isang kasinungalingan, gagawin kitang asong palaboy habang buhay. Narinig ko lang talaga ng hindi sinasadya. Si Camila Evans ang nabanggit niya sa telepono. Parang may kinalaman ito sa tatay niya. Pwede bang yung lalaking may maskara tatay ni Camila Evans? Sa mga files na binigay ng matandang si Matchmaker sa akin, wala namang ganoong tao. Mukhang wala na akong makukuha pang dagdag dito sa bibig ng asong to. Ako na mismo ang mag-iimbestiga. Kaya, ano ang pakiramdam ng masangkot sa kapalaran ng isang asong palaboy? Okay ba? Sunny boy, naglalakas loob ka bang ipilit ang kasal ng aso sa isang ordinaryong tao? Mawawala sa kanya buhay niya. Siya naman ang gustong patayin ako. Hindi nga ako gumamit ng matindi. Tsaka tawag dito pagtatanggol sa sarili. Ikaw, wala ka talagang pag-asa. Babawiin ko ang kapangyarihan mo. Ikaw, magdusa ka na lang sa mundo ng mga tao. Hintayin mo lang matanda. Balang araw, papabalikin ko ang kapangyarihan ko. Sa kin, Jack, anong ginawa mo kay Michael? nandyan na ang tulong. Tito, Ate? Ang kuya ko, siya. Nabaliw na. Gusto niya akong kagatin. hoy, Michael, hawak na kita. Andito si ate. Andito rin si daddy. Michael, hawak kita. Andito si Daddy. Bakit? May nangyari ba? Nasaan si Jack Carter? Si Jack Carter ay naging pangunahing divine hound ng Carter family ngayon. Gusto siyang magmarka ng teritoryo sa loob. Nagmamarka ng teritoryo? Ano? Jack, may matindi talagang nangyayari, di ba? Jack. Jack, anong meron? Ako, hindi ko makontrol sarili ko. Jack. Jack. Si. David. Paano naging ganito si Jack? Dahil ba sa masamang vibes na dala ni Michael? Nahawa ba siya? Gumagawa ka ng kwento. Walang masamang vibes kay Michael. Patingin nga. Tama na. Jack. Talagang naging aso siya. Jack. Anong meron? Huwag mong takutin si Mama, Jack. Yan ang bagay sa hayop dahil naglagay ng kamera sa banyo para kunan si Sophie habang naliligo at tinangka akong lunurin. Ang maging aso ngayon ay hustisya ng Diyos. Hindi ko naisip na si Jack Carter ay ganitong hayop. Kung makipagsama kay Camila Evans, kaya ko pang tiisin yan. Pero ang saktan sina Sophie at Michael,
Hindi kita papalampasin. Jack, huwag mong takutin si Mama. Anong nangyayari sa'yo? Jack. Sobra na, tama na ang iyak. Wala rin mangyayari kung kakagat ng tao. I lock muna natin siya sa storage room. Jack. Jack. David, huwag kang magalit. Gusto ko sanang magpa-check kay Master Roger bukas. Bahala ka. Jack. Jack, nandito lang ako. Hahanap ako ng paraan para makarecover ka. Jack, nandito lang ako. Jack. Ito na ang tamang oras. Pupunta ako para burahin lahat ng secret videos na kinunan ni Jack Carter. Itong password. Ano kaya ang password? Ano pa kaya pwedeng maging password? Sa tulad ni Jack Carter na manyak, ang laman ng utak niya puro pera at sukat ng mga babae. Kadiri talaga siya. Ang dami pala. Sandali, kailan niya? Kinunan lahat ng videos na to? Pag nakuha ko ulit ang powers ko, sigurado akong gagawin kong baye si Jack Carter. Michael, hindi ko alam na nanonood ka rin ng videos ni ate. Paano niya nalaman na nakatayo ako sa likod niya? Ate, ang ganda mo, parang di mo naabot. Sobrang ganda. Bawal kang tumingin. Nakatagong audio. Ang plano ng pagsakop. Camila, para sa isang professional na iron butterfly na tulad mo, naisip mo na bang maghanap ng bilyonaryong baller na pwedeng paglaruan? Iron butterfly ka daw. Baller da. Ano ba tong mga to? Haha, isang salita lang yon. Klarong-klaro na may nangyayari na talaga sa kanilang dalawa nang hindi bababa sa 5 taon. Siyempre naman, sino gay magsuot ng yoga pants? At Solomon's habang buhay? Bakit nga ba? May kilala bang ganyan si Bunso? Meron, at exclusive pa siya. Yung ampon kong tatay, si David Carter. Mahigit 10 taon na siyang mag-isa. Ako na ang tulay, tapos ikaw ang papakasal sa kanya. Tapos kunin natin lahat ng meron siya. Game ka ba? Kaya, tatawagin mo na akong mama. Ha 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 ha. Yung 3 salitang mantra mula sa mundo ng tao, doon pala ginagamit yon. Yung magataksil. Yung magataksil. Kapag narinig ni David tong mga recording na to, siguradong magwawala siya. Ay, ano ba dapat kong gawin? Ate, tama na ang iyak. Michael, pasensya na talaga. Hindi kita naalagaan ng maayos. At hindi ko rin naalagaan si Tito David. Talagang darating din kay David, ito balang araw. Bago pa magduda ang magkalaguyo, dapat tayong kumilos agad. Alam na ni David lahat ng nangyayari. Hindi siya kasing hina ng iniisip mo. Tama si Michael. Nawalan lang ako ng control. Camila, para sa isang professional na socialera tulad mo, naranasan mo na bang maghanap ng matandang bilyonaryong mayaman at bigain siya sa lahat ng yaman niya? Siyempre naisip ko na yan. Sino gusto magsuotin ng yoga pants at Solomon buong buhay niya? Bakit? May kilala ka bang ganoon, kuya? Meron, at eksklusibo tong led na to. Ang ampon kong tatay, si David Carter. Mag-isa siya ng mahigit 1 dekada. Pwede kitang ireto para makasal kayo. Pagdating ng panahon, sabay nating kunin lahat ng meron siya. Paano? Okay ba yon? Ha ha ha. Kaya sa hinaharap, kailangan mo na akong tawagin na Mama.
Tito. Ngayon na alam ko na ang totoo, tuluyan na akong sumuko. Hindi ko naisip na ako, David Carter, nakapagpatayo ng kumpanyang mahigit bilyon ang halaga. Pero hindi ko kayang ayusin ang sariling bahay. Pinapasok ko pa ang mga lobo. Isa lalaki, isa babae. Katanga ko talaga. Tito, paano mo naman masisisi ang sarili mo dito? Sige na, huwag ka nang magdamdam, ha? Ayos lang. Ayos lang talaga. Tito David. David, Tito David. Tito David. Tito David. Nasaan ang gamot? Gamot. Tito David, huwag mo naman akong takutin ng ganito. Tito David, sorry ah. Hindi ko dapat ikaw pinatulan. Hoy, Tito David, gising. Tito David. hindi ko akalain na ganito kahina si David. Kung alam ko lang. David. David. Nasa loob ka ba? Kanina lang nagbanyo tapos nawala na lang. Patay tayo dito. Pag makita niya si Tito David na ganito, siguradong maghihinala siya. Ano nang gagawin ko? David. David, buksan mo ang pinto. David. Tito. Tanga at matandang walang silbi. Bilisan mo at ibigay mo ang lakas mo. Kailangan ko siyang Nakatalaga na ang haba ng buhay ng mga mortal. Hindi pwedeng makialam sa tadhana. Kung hindi, tadhana. Kung ayaw mong ibigay sa akin, pupunta na ako ngayon para kunin sina Camila Iban at Jack Carter. Iiwanan kita ng anak na lumabag sa batas ng langit. Tingnan natin kung paano ka mabubuhay sa hukuman ng mga Diyos. tuwing ginagamit mo ang kapangyarihan ng immortal para manghimasok sa tadhana ng mortal, nawawalan ka ng bahagi ng pagka-Diyos mo. Ikaw, Hayaan mo na. Kahit ang mga immortal, may sarili ring karma. Ikaw mag-ingat ka. Ikaw. Nasa loob ba ang tatay mo? Tito. Kasama mo ba ang tatay mo? Kung wala kang sasabihin, papasok na ako. David, gamutin mo siya. Mikhail, anong ginagawa mo? Ito ay... Tito David, gising ka na sa wakas. Kung wala kang sasabihin, papasok na ako. Mikhail, bilis, harangan mo ang pinto, ha? Tito David, kamusta ka? Grabe, halos mamatay ako sa kaba kanina. Anak, huwag kang umiyak. Ayos lang ako. Buksan mo ang pinto, David. Ano bang ginagawa ninyong dalawa diyan sa loob? Mikael, Opo, huwag mo siyang papasukin. doon ako matutulog sa tabi ni Daddy ngayong gabi. Hindi kita papapasukin. Ah, ayos lang pala. Sige, kayo na ang magpahinga. Darating si Master Roger bukas. Master Roger, yung gumawa ng mga pangontra sa kasamaan para sa'yo, yung lalaking yon, pupuntahan ko siya bukas. Sophie, Oh, ito. Yung gatas na to kanina, pagkatapos ko inumin, ramdam ko na talaga ang lakas ng dugo ko. Parang ang sigla ko bigla. Tito? Pero ito lang yung madalas kong ginagawa para kay Michael gamit ang formula niya. Ganun ba? Ang sarap talaga. Tikman mo. Tito, pass na ko. Ginagawa ko to araw-araw, hindi ko na kailangan tikman. Hindi talaga, Tito. Tito, seryoso tayo. So, Tito, ano ba ang balak mo ngayon? Ay, ano pa nga ba magagawa ko? Lalang-alala ako kay Camila Evans. Baka mawalan siya ng pag-asa at magsalita ng kung ano-ano. Baka, mangikil pa siya ng malaking halaga pag umalis na siya. Gets ko. So, hindi natin siya pwedeng babalaan. Hindi lang pwedeng babalaan. Dapat sasabayan natin ang drama niya. Kung tama si Jack Carter, umaasa pa rin ako kay tatay ni Camila Evans na matutulungan akong hanapin yung lalaking nakamaskara na dumukot sa akin dati.
Ay, Michael. Sophie? Sophie, sa tingin mo ba talaga minsan mabagal siya? O nagkukunwari lang siya sa harap natin? Tito. Bakit naman siya magpapanggap? Hindi ko rin maintindihan. Pero may narinig akong kakaibang teorya. Eman, Maraming bata, mayroon daw silang ikatlong mata pag pinanganak. Alam nila lahat. ganun ba? Seryoso ka ba? Seryoso ka ba? Hindi ko rin sigurado. Basta, huwag mo siyang ibubuko. Kung hindi, mawawala ang ikatlong mata. Kaya tayo. Tayo lang nagkukunwari. Tama. Tayo tuloy ang tanga. Hindi siya. Ha ha ha. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawa si Daddy ng paraan para gumaling ka. Hahanapin ko rin yung taong dumukot sa'yo dati at pananagutin ko siya. Ginoong Roger, sana ay okay ka naman. Walang kailangang formalidad, Ginoong Carter. Matagal na tayong magkaibigan, sa totoo lang. Oo nga, matagal na tayong magkaibigan. Bilis, hawakan mo ako. Bilis, hawakan mo ako. Ah, Ginoong Roger. Pasensya ka na talaga. Ang anak namin na si Jack, nakuha niya ito mula kay Michael. Ay, nung huli kong nakita si Jack, ang talas niya at kayang-kaya ang lahat. Ay, hindi ko inakalang mangyayari ito. Pagpalain sana tayo. Kawawa naman ang anak ko. Grape. Talaga namang ang lawak ng saklaw ni Camila Evans. Yumayakap sa isang bilyonaryo, tinatapakan ng pabidang ampon na anak, at magkahawak kamay pa sa pari. Grabe, eksperto talaga siya sa paghawak ng oras. Sayang lang, na si David pa ang pinaka hindi niya pinapansin. Sanay ka na lang. Huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Ginoong Carter, ano to? Dito tayo, Ginoong Roger. Ito ang matagal kong nawalang anak, si Michael Carter. Ay, ang noo ng batang ito ay parang may itim. May masasamang espiritu na pumasok sa katawan niya. Ang kasamaan ay nagpalamig sa mga buto niya. Sinaniban siya ng mga demonyo. Ganun ba kalala ang kasamaan? Meron din namang mga baluktot na daan. Hindi matatalo ng kasamaan ang kabutihan. Mga Diyos at espiritu ng kasamaan. Sa mga mata mo, Gino, ako lang ang kahulugan ng kasamaan. Ay, Jack. Yak? Sigilan mo na. Ma, amoy niya. Parang ikaw. Kasama ko ang Ginoo. Natural lang na amoy niya ay tulad sa akin. Tama si Ginang Evans. Tama siya. Ginoong Roger. Kung si Michael at si Jack ay parehas na ganito kasama, meron ka bang paraan para matanggal ito? Gino, hanggat kaya mong iligtas ang mga batang ito, handa akong isakripisyo ang lahat ng pag-aari ko. Mga taong may awa tayo. Paano ko hahayaang mawala ang lahat sa iyo? 1,000,000 piso lang ang kailangan kong donasyon. Gagawa ako ng ritual para masiguro na ang 2 binata ay bumalik sa tamang pag-iisip. Kaya bahala ka na, Gino. Pagpalain ka. Ang langit ay bilog at ang mundo ay palisukat. Siyam na kabanata ng batas. Habang isinusulat ko ito ngayon, magkukubli ang lahat ng mga demonyo. Kaya pala tinawag siyang Master Roger. Grabe, sobrang lupit ng mga gawain niya. Michael Carter, maghintay ka lang at tiyak na papahirapan ka ni Master. Masasamang espiritu, ipakita ninyo agad ang tunay ninyong anyo. Tara, sasayawan ko kayo, ikaw, kalbong monghe, at magpapasaya tayo. Mga pa-eksena lang. Ay, Aray! Aliw,
Sobrang saya talaga nito. Master, hindi mo ba pwedeng asintahin muna bago magtapon? Tia Camila, aksidente lang talaga yon. Promise, aksidente lang. Ang kapal ng mukha mo, halimaw. Naglalakas loob ka pang lumaban. Master, anong ginagawa mo? Master, ang buong pamilya namin ay umaasa sa iyo. Ano to, kalokohan na to. Hindi pwede na hindi ko kayang lagpasan ang tanga na to. Tia Camila, huwag kang mag-panic. Masyado nang malakas ang kasamaan. Hintayin mo, tatawagin ko mga Diyos. Mga espiritu ng langit, mga espiritu ng lupa. Tinatawag ko ang Panginoong Banal para magpakita ng lakas. May lakas loob ka pa talagang gamitin ang pangalan ng bayaw ko para manloko? Sige, ibibigay ko ang gusto mo. Narinig mo yon? Sinabi ni Michael na bayaw niya ang tagapangalaga ng langit. Itong bata na to, kahit na napabugbog siya ng kinidnap, nabuksan ang ikatlong mata niya. Swerte sa malas yon. Tito David, ang dami mong alam. Ako ang Panginoong Diyos. Ibinabalik kita sa tunay mong anyo. Halimaw ka. Ay. Tanggapin mo to. Michael, mag-ingat ka. Monica. Ayan na. Ginoong Roger, anong nangyayari sa'yo? Skyhowler, lapit ka dito. Oras na para magpasiklab, baby. Hindi ko napigilan. Ginoong Roger, bakit mo binubugbog si Jack? Miss Evans. Bilang ace ng Skyhowler. Hindi ko makontrol. Hindi ko makontrol, talagang hindi ko makontrol. Ay, grabe. Ginoong Roger, ito ang tagapangalaga ng langit nagtuturo ng leksyon sa asong Skyhowler. Ganito ba talaga pag nag-exercise kayo? Ay, Ginoong Roger ay isang naliwanagan na monghe. Siguradong kakaiba ang paraan niya. Oh, galing, galing. Ang lakas ng loob mong bumaba sa mundo ng tao nang walang pahintulot. Hindi ko makontrol. Paano mo nagawang makipagrelasyon sa isang mortal na babae? Ay, Jack. Jack, bitawan mo na! Bitawan mo na! Si Master Roger, wala namang masamang intensyon. Tabi diyan. Hindi ko na kayang pigilan sarili ko. Gusto ko siyang kagatin. Ito. Uncle David, grabe, ang satisfying talaga kanina. Pero ang labo pa rin. Paano rin nasapian si Master Roger? Pwede kayang. Ang tanga, kinagat yung aso. Yung aso, kinagat yung tanga. Yung tanga, sinuntok yung aso. Ahaha, saya. Wow. Asong ulol na nangangagat ng tao. Ang lakas ng loob mong atakihin ang amo mo. Yan napapala ng mga madikero, kalbo ka kasing monghe. Mapalad ka't hindi rin kita ginawang aso. Kaya pala nagkaganyan si Jack Carter. Dahil kay Michael. Dapat siguro ituloy mo lang ang drama mong parang tanga. Ayos, ang galing mo talaga. Ha ha ha. Too long. Bilisan mo. Kunin ang kahoy na isda at pukpukin ang hayop na yan hanggang mamatay. Ito. Bilisan mo. Baka mabali na kamay ko. Sorry, Jack. Jack, ayos ka lang ba? Hoy, Abby, gising ka. Kamusta? Okay ka na ba? Gising na. Master, pahinga muna tayo, pwede? Tapos isa pang round ulit? Isa pang round? Ha? May isa pa? Kaya mo pa yan, tiis na lang. Ay, Ang batang yon kinagat ako. Ay, Master Roger.
para maalis ang masamang espiritu sa bahay ko. Talagang nagdusa ka. Hihipan ko para hindi na masakit. Itong kalbong monghe, mukhang pirata ang binabasa niyang kasulatan. Sinabi sa libro, ang anyo ay anyo at ang wala ay anyo pa rin. Master Roger, hindi mo ba sinabi na mawawala ang lahat pag na-exercise? Anong nangyari sa labas? Kanina? Mr. Carter, Grabe, tungkol sa nangyari kanina, hindi sa mahina ako, Master. Pero sobrang lalim ng pagkakapiit sa dalawang batang amo. Kahit humingi ng tulong sa mga Diyos, hindi sumapat. Sa palagay ko, ginawa na ng Master ang lahat. Oo nga, para sa kaligtasan ng Carter family. Sa tingin ko dapat dalhin agad ang dalawang batang amo sa mental hospital para sa mas matinding gamutan. Pareho ba silang kailangang magpa-ospital? Master, linawin mo naman. Ang pagkakapiit, mababang IQ, at sakit sa pag-iisip hindi magkapareho. Sophie, ang Master ay iniisip lang ang kapakanan ng Carter family. Huwag ka nang makialam kung di mo naiintindihan. Tama yan. Ikaw pa nga ang pinakamarunong makialam eh. Nakikialam ka sa lahat, pero hindi ka naman kinagagalit ng mga tao. David, ano bang ibig sabihin ni Michael kanina? Ha? May sinabi ba si Michael kanina? Hindi ko narinig. Ano daw? Pakikialam? Master Roger, paki-explain ulit. Nung pumunta sa templo si Camila Evans, sinabi mong ang anak niyang hindi pa pinapanganak. Magdadala ng 3 henerasyon ang kasaganan sa Carter family. Totoo ba to? Oo naman, totoo to. Anak siya ng tadhana. Kung saang pamilya man siya mapunta, yayaman at uunlad yon ng 3 henerasyon. Ito. Totoo nga, pamilya Carter ito. Siguradong banal ang mga ninuno nyo para matanggap ang ganyang biyaya. Oh, kumusta ka na, David? Sabi ko na nga ba? Iyan ang karma na karapat-dapat sa'yo. Karma nga ba? Tingnan mo naman ang yabang ng matandang kalbong to na manloloko. Akala niya naloko niya si David, na siya raw ang nakabuo ng bata sa kanya. Hindi niya alam, niloloko rin pala siya ni Jack Carter. Itong 3 to, dapat yata sila magpunta sa disyerto at magtanim ng mga puno. Siguradong luntian na yon sa loob ng 1 taon. Yung batang yun. Ang galing magtago ni Jack Carter. Sige na nga at di niya nabisto. Pero yung kalbong monghe na yan, halatang wig lang ang suot, and this is Ninette. Peke talaga yan. Hindi niya talaga mahalata. Peke talaga yan. Ang kulit mo, ha? Ikaw. Tinanggal mo ang wig ko. Grabe. Master Roger, so peke ka talagang master. Ay, pasensya na. Kanina, ang hamak na tawis na ito. Ay, hindi. Kanina ako po bilang monghe. Ay, mukhang yung masamang espiritu sa loob ni Michael. Nagbanggaan kami ng aura. Tapos, kaya pala nakapagsalita ako ng masasamang salita. Amitabha. Pag nabangga kita, puputukin ko yung ulo mo hanggang kamukha mo na si Buddha. Camila Evans, yan ba ang tinatawag mong napaliwanagan mong master? Ha? Akala mo ba tanga ako? Siya ay... Master siya galing sa Hapon. Isang mataas na monghe doon. Hapon? Oh. Isang mataas na monghe mula sa Hapon. Iba ang pamamaraan nila doon kesa sa atin. Pwede nilang pahabain ang buhok nila. Pwede silang kumain ng karne. Pwede pa silang mag-asawa at magkaanak. Oo nga. Ay, ako po na abang monghe. Matagal na nag-ensayo sa Hapon. Sumusunod sa natural na mga batas ng pagpapractice. Natural na mga batas? Akala mo ba kulto ng kaligayahan ang pinapasukan mo? Patron David, huwag ninyo pong intindihin ng masama. Kalokohan. Dalhin mo yung Japanese practice mo at lumayas ka dito. Patron David, huwag ka pong magalit. Pakiusap, huwag kang magalit. Yung milyong karma na iyo. Miyan lintay. Ay. Paalam na, Master Roger. Walang hiya. Ang bilis mag-adapt. Mukhang master din siya sa trip niyang sarili. Tito David, halika, upo ka na. David. Hindi ko alam. Napeke pala yung master. Huwag ka nang magalit, please. Huwag mong hayaan na maapektuhan ang kalusugan mo.
Hindi ko kayang hayaan palaging gumawa ng eksena ang babae na yon. Kailangan kong siguraduhin kung akin ba talaga ang batang yon para naman. Alam ko kung paano ko siya haharapin. Hello, Dr. Brian. Pupunta po ang pamilya ko sa ospital bukas ng umaga. Sipo. David, bakit tayo pupunta ng ospital? Para sa DNA test. David, bakit bigla kang nagpa-paternity test? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ano bang naiisip mo? Siyempre naman, pinagkakatiwalaan kita. Ang paternity test, pang-follow lang ito. Sa legal na proseso ng tagapagmana ng kumpanya. Ibig mong sabihin, ang anak natin, magiging tagapagmana ng pamilya Carter pagdating ng panahon? Oh, tama. Tingnan mo ang kalagayan ni Michael ngayon. Hindi natin alam kung kailan. Makakahanap siya ng paraan para gumaling. Sa ngayon, siya ang pag-asa ng pamilya Carter natin. David, ang bait mo talaga sa akin. Maliligo na ako. Tito David, ang normal lang niyang tinanggap ang paternity test. Naguguluhan din ako. Sa dami ng gusot sa mga relasyon niya, paano niya nagawang pumayag? Hindi natatakot si Camila Evans. Dalawa lang ang posibilidad. Baka siya talaga ang tatay ng bata. O may problema sa test report. Si Dr. Brian ang nampeke niyon. Ay, hindi ko alam kung kailan nating malalaman yung tungkol sa misteryosong lalaking nagkidnap sa akin dati. Mukhang trauma din ito kay Michael hanggang ngayon. Pagdating ng panahon, pausapin mo siya ng maayos kay Evelyn. Dad, magpa-paternity test kami bukas. Ihanda mo na ang report. Oh. Evelyn, tingnan mo, dali. Nahanap na namin ang anak natin. Tingnan mo siya. Kamukha mo talaga siya. Totoo nga. Ito ang nanay ko. Dapat ba akong... Anak, magmano ka sa nanay mo. Tay, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si Uncle David. At si Michael. Ganito ang pamilya. Siyempre gusto rin malaman ni na David at Sophie kung kumusta na sila. Hoy, matandang. Lalaki. Tulungan mo ako mag-usisa ng isang bagay. Alamin mo kung kamusta na sina nanay ni Michael Carter at ang matandang steward ngayon. Ay, nagbago na pananaw mo? Tatay na tawag mo sa akin ngayon ah. Tutulungan mo ba ako o hindi? Sinilip ko na. Hindi makamove on si Evelyn kasi di pa niya nakikitang tumino ang anak niya. Matindi ang kanyang pagkahumaling. Ayaw talaga niyang umalis. Ganon din si matandang steward. Di pa niya nakikitang nag-aasawa si anak niyang si Sophie Harris, kaya nandyan pa din siya. Ganun pala. Gets ko na. Kayong dalawa, masyadong malalim ang inyong mga pagkahumaling. Isa, gusto akong makitang magpakasal. Yung isa naman, gustong makita si Sophie na mag-asawa. 20 taon na kayong naghihintay, ayaw pa rin ninyong umalis. Sa totoo lang, ako rin. Anak, Tay, may matindi rin akong pagkahumaling. Kung hindi matutupad, hindi rin ako matahimik. ano yon? Kayo na mismo ang ikakasal ngayong araw.
Ngayong gabi ang inyong unang gabi bilang mag-asawa. Ha? Ang bilis naman. Michael, naalala mo pa ba nung bata ka pa? Palagi kang natutuwa na sumunod sa likod ko. Tapos kakapitan mo yung laylayan ng damit ko. At sasabihin mo na gusto mong pakasalan ako at protektahan ako habang buhay. Siyempre, naaalala ko. Ngayon, hindi ba't napangasawa ko na si ate? Michael, tinutukoy ka ni ate. Nagkukunwari ka lang ba? O talagang gago ka? Naku, nahuli na niya. Ako. Hindi mo na kailangan sagutin. Kahit maging tanga ka talaga, hanggang katapusan ng buhay mo, si ate. Iyong-iyo pa rin. Sandali, matandang ugod-ugod. Medyo nakakahiya na. Iniistorbo mo ako ngayon. Bata, malaking kasalanan ang ma-inlove sa mortal. Kapag ipinagpatuloy mo pa to, mawawala ang pagka-Diyos mo at di ka na makakabalik sa langit. Ay, ngayon, ako ang anak ni Evelyn. Mapapakasal ako sa anak ng matandang tagapangasiwa. Kung hindi ko gagawin to, sino magpapalayas sa kanila? Wala akong pakialam diyan. Kaya huwag ka nang makialam. Kung ang tagapamagitan ay nanggulo sa gabing kasal, tiyak na hindi ka na magpapakita kapag nalaman ng iba. Ay, sina. Basta tandaan mong mag-ingat ka. Lalong wala kang pakialam diyan. Hahaha. Simula ngayon, babantayan ka ni Michael. Ay, teka. Bantayan mo ang asawa ko. Si loko-loko kong mister. David. Narinig mo ba yon? Dapat ba nating gawin? Buntis ka. Matulog ka na lang. David, hindi mo alam ang mga buntis na babae. Mas mataas ang standards nila. Hey. Para hindi siya maghinala. Sinis ka. Ayos lang, cool. Dad, ikaw. Nauuhaw din ako. Hahaha. Good boy. Mukhang busy din si David ngayong gabi. Sutil ka talaga. Honey, David, Punta na ako. Sandali lang. Tiisin mo pa. David, ayos din. Yan ang tinatawag na malakas pa kahit tumatanda. mahal. David, Tatay, alis na ako. Sige, ikaw na. Ang lakas mo talaga. Si David, ang tibay pa rin. Galingan mo pa, David.
Hindi talaga pwedeng mapahiya ako sa anak ko. Honey, David. Dad. Talagang todo bigay si David kagabi. Para lang mapanatili si Camila. Kinuha niya lahat ng kaya niya. Parang nakikipaglaban siya sa kamatayan. Grave, ang hirap ng pinagdaanan niya. Han, bakit mo ako kinukurot? Hello, Dr. Brian. David, Madam, handa na ang sampling room. Sumunod po kayo sa akin. Salamat, Dr. Brian. Para sa tagapagmana ng Carter Holdings, salamat sa pagsisikap mo, Dr. Brian. Walang anuman. Kasiyahan ko po iyon. Yan lang po ang kaunting na itulong ko. Madam, dito po tayo. Si Camila at itong matandang doktor, hindi naman sila magkadugtong ng tadhana. Mukhang hindi pala desperado si Camila. Bakit ganon tumingin sa akin tong matandang doktor? At napaka-espesipiko pa ng titig niya. Parang si Camila lang ang nakita kong ganoon tumingin dati. Teka, kukuwentahin ko. Mahigit 20 taon ang agwat ng edad. Walang kulang tali ng kapalaran. Hindi sila magkasintahan. Si Brian Warren pala ang pinakamamahal na daddy ni Camila. Hindi naman pwede yon. 20 taon ko nang kilala si Old Brian. Hindi ko pa narinig na may anak siyang babae. Kahit na meron man, bakit si Camila Evans pa? oo nga. Napapaisip din ako tungkol doon. Naalala ko yung Dr. Brian na yan. Bago pa kayo ikasal ni Camila Evans, madalas siyang dumadalaw sa bahay natin para i-check up ka. Pero, wala naman akong napansin na kakaiba sa kanila. Michael, anong tingin mo kay Dr. Brian? Sila pareho silang masama. May masama silang ginagawa sa kuwartong yun. Ay, parang hindi siya tuluyang bobo. Alam niya kung sino ang mabuti at sino ang masama. Ay, teka lang. Yung tingin na binigay ni Brian Warren kanina. Siguradong nakita ko na yon, hindi lang kay Camila Evans. Pero hindi ko lang maalala kung saan. Hindi na ibenta ang original na host pagkatapos makidnap, pero binugbog siya ng husto at iniwan sa kalye. Baka nakatago pa sa malalim niyang isipan ng mga alaala bago siya naging bobo. Si Tito dito, may maraming laruan na Ultraman at merienda. Gusto mo bang makita? Si Brian Warren ang lalaki na nakamaskara na dumukot kay Michael Carter noon. Ibig mong sabihin si Brian Warren ang totoong salarin. Hindi. Michael, sigurado ka ba? Naalala ko noon. Sige. David, naipadala na ang mga sample para sa mabilisang proseso. Paano naman ang resulta? Makukuha natin yan sa pinakamaaga, 1 oras mula ngayon. May balita ako mula kay Madam Carter na itong bata ay maaaring maging tagapagmana ng Carter Holdings balang araw. Tama ba? Oh, tama. Pero kailangan nating hintayin ang resulta ng test bago maglabas ng opisyal na pahayag. Kaya, Dr. Brian. Naiintindihan ko, lihim lang ito. Ngayong alam ko na, bigla akong nakaramdam ng matinding pressure. Dapat si Madam Carter ay regular na nagpapa-check up. Huwag kang mag-alala. Makikipagtulungan ako ng buo sa mga eksaminasyon. Salamat sa pagod mo, Dr. Brian. Walang anuman. Michael, alam mo, sa pagtukoy ng kriminal, kailangan natin ng matibay na ebidensya. Bakit ba sobra kang sigurado na si Brian Warren ang taong ito? Paano niya nalaman na si Brian Warren ang nakilala ko? Ay, isip. Ang tanging ebidensya lang ay, tinukot niya ako at kinagat ko ang binti niya. Baka may piklat pa siya. Pwede bang i-consider na ebidensya yon? Ay, Miss Harris, anong ginagawa mo? Dr. Brian, tingnan mo.
Hinubaran lang ng pantalon si Dr. Brian. Sino tong babaeng to? Sira ba ulo mo? Hinubaran mo ko ng pantalon sa gitna ng araw. Manya ka, burahin mo agad yung mga picture na yan. Anong ginagawa mo sa harap ng mga tao? Sophie, anong ginagawa mo? Tito David, tingnan mo. Ito, anong nangyari? Galing pa to 20 taon na ang nakalipas. Noong nakidnap si Michael, bakas ng pagkakagat ng todo sa kidnapper. Brian Warren. Ikaw nga talaga. Tama na yung kalokohan mo. Wala kaming kinalaman sa pagkidnap kay Michael. Wala kaming pakialam dyan. Kagat yan ng aso, kaya may peklat. Kung magsinungaling ka namang grabe. Yung bakas ng kagat, sakto sa ngipin ko yon. Sobrang tugma. Maniwala ka, kaya kitang kagatin ulit kung gusto mo. Oh, Tito David, yung telepono. Sige, kunin mo. Tingnan mong mabuti, Dr. Brian. Tingnan mo tong bakas ng kagat. Gaya na gaya sa ngipin ni Michael. Tingnan natin paano mo to ipapaliwanag. Nagkataon lang talaga. Yung asong kumagat sa akin, pareho yung ngipin niya. Brian Warren, may lakas ka ba ng loob hubarin yung pantalon mo? Hayaan mo akong magdala ng forensic expert para ikumpara talaga. David Carter, talagang nabaliw ka na. Sa tingin ko, ikaw ang kailangan ng pagsusuri kasama nitong siraulong babaeng to. Ako. What? May dalawang baliw dito. Name na peste sa doktor. Bilis, dalhin mo siya sa psychiatric ward para sa assessment. Oh, sir. Bitawan mo ko, hindi kami baliw. Brian Warren, nababalisa ka, di ba? Iniisip mo ba na ganito mapagtatakpan mo yung katotohanan noon? Ako? Bakit naman ako mababalisa? Anong katotohanan? Wala akong alam sa sinasabi mo. Siraulo ka. Mukhang may malaki tayong balita. I-record mo, dali. Bilisan mo. Grabe. Ang Cate family, talaga namang nasapol. Kasalanan mo to? Michael Cott, ikaw ang malas na sumira sa pamilya natin. 20 taon ka lang paikot-ikot. Wala kang dinalang kahit anong matino, kundi kabaliwan mo. Una, inilipat mo kay Jack. Tapos ngayon, pati sina David at Sophie nahawa sa'yo. Ikaw. Naku, ang Cate family talaga, minumulto ng malas. Manahimik ka. Grabe, ang dumi-duming sinungaling na to. Talagang marunong manggatong habang bagsak na tayo. Oh, madam. Please, easy lang. Huwag magpaka-stress. Baka mabigla ang baby. David, hindi ko inasahan na ganito nakalala ang mga delusyon mo. Pati ako. Kaibigan mo sa 20 taon, di mo nakilala? Grave naman. Sinong matanda mong kaibigan? Ha? Ikaw at Camila Evans, halatang tatay at anak. Ako. Magkakasabot kayong dalawa, 20 taon nang nagkukunwari, para lang pabagsakin ang Cate family. Walang kwenta yung pinagsasabi mo. Paano niya nalaman? David, ano bang sinasabi mo? Paano mo nasabi na anak niya ako? Nagkukunwari ka pa rin. Sobra ka na talaga. Tama naman. Kilala nating lahat si Doc Brian. Alam ng lahat na wala siyang anak. Tingnan mo nga. Pati mga pasyente, pwedeng magpatunay para sa akin. Nagsasalita ka lang nang walang basihan. Ayaw mo pa rin aminin? Sige. Eddie, tatanungin kita ngayon, kaya mo bang, sa harap ng lahat, magpa-DNA test dito mismo? Kaya mo ba? Bakit naman dapat kami sumunod sa'yo? Ano pang hinihintay nyo? Dalhin nyo na tong dalawa sa psychiatric ward para sa mas mahigpit na isolation at gamutan. Bitawan mo ako. 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 Pinipilit mo akong lumaban. Tigil na, ngayon din. Grabe naman. Si Daddy may bagong plano na naman. Hayop ka. Ang kapal ng mukha mong gamitin ulit ang kapangyarihan mo laban sa mga tao. Hindi ka ba natatakot lumabag sa batas ng langit? Dad, inaayos ko lang ang gulo ng pamilya Carter. Sina Brian Warren at Camila Evans. Ang ugat ng lahat ng problema. Kung hindi ko sila kayang ayusin, para saan pat nandito ako sa mundo ng mga tao? Sinasabihan kita, kapag nasangkot ka pa ulit sa mga tao at sa karma nila, tuluyan mong mawawala ang karapatan mong bumalik sa langit. Kahit ako pa, ang tatay mo, na Diyos ng pag-aasawa, hindi na rin kita mapoprotektahan. Tatay, sige na, gawin mo.
Pakisabi sa mga Diyos sa langit, kapag natapos ko na ang negosyo ng Carter family, bahala na sila kung anong gusto nilang gawin sa akin. Akala mo ba ang tatay mo ay Diyos? Isa na lang na payo. Ang mga bagay ng tao, dapat iwan sa mga tao rin. Hindi nila kayang ayusin kahit ano. Sandali. Kung papabayaan natin ang mga tao na magdesisyon para sa mga tao, hindi tayo lalabag sa batas ng mga Diyos. May naisip akong paraan. Isang pagtatagpo kahit 1,000 milya ang agwat. Isang sumpa galing sa 1,000 milya na pinagbubuklod ng isang sinulid. Asuko. 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 Camila, saan kayo pumunta ng bata? Anong ginagawa niyo dito? Nandito ako para makita ang tuta ko. Nandito ako para makita ang anak ko, Camila. Yan ang anak ko. Grabe, Diyos ko. Ni sa mga teleserye, hindi gagawa ng ganitong eksena. Isang babae, 3 lalaki. At hindi lang, basta 3 lalaki. Isang bilyonaryo, isang monghe, at isang lalaki ng aso. Sino ba talaga ang tatay? Akin yon. Akin. Sa aso. Akin. Sa aso. Akin. Sa aso. Laging nakakahanap ng katapat ang masasama. Totoo nga yung kasabihan na yon. Nakakaaliw. Puro batugan ang mga to. David, Madam Carter, lumabas na ang resulta ng paternity test. Wow. David, so, ikaw nga talaga ang ama ng bata. Yung punong nurse na yon, grabe. Bakit ba hindi niya agad dinala to? Kamala, talaga bang ako ang ama ng batang to? Ay, ang saya naman ito. Akin to. Dr. Brian, sinunod ko lahat ng utos mo. Ano na, kamusta na yung promo ko? Wala kang kwenta. Brian Warren, parati kitang sinusunod. Tapos, sinaktan mo pa ako. Tong resulta ng DNA test na to, peke pa lang nilabas. Si Brian Warren ang may pakana. Sinabi niya sa akin na ilista ko si David Carter bilang ama. Ay, Si Dr. Brian, siya mismo ang nagpamanipula ng resulta. Ibig sabihin, hindi si David ang ama ng bata. Kanino bang anak to? Akin to. To ang batang minahal ng tadhana. Akin to. Sa likod ng simbahan, sa may gubat, doon ako nagdasal at nagtanim ng binhi. Aso ang ama niyan. Akin to. Isang taon na akong nagpapakapagod para magkaanak kami. Mas todo effort pa ako kesa sa inyong dalawa na ampalaya. Akin to. Sazoto. Akin to. Kahit kagatin pa ako hanggang mamatay, akin pa rin to. Tama na ang away, tama na. Tumigil na kayo. Manahimik nga. Tigilan niyo na ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala talaga akong alam kung kaninong anak to. Tapos na. Tapos na ang lahat. Akin. Kalokohan mo. Ang cute kong tuta. hello? Pulis ba ito? Brian Warren. Sa ngalan ng ating 20 taon na pagkakaibigan, magpakalalaki ka naman. Sabihin mo sa akin, bakit mo kinidnap si Michael Daddy? 20 taon ko nang pinaplano to. At 20 taon ko ring ginagawa. Akala ko walang sablay lahat. Hindi ko inakala na pagbalik ng siraulong yon, lahat mawawala sa akin. Kasalanan mo to. Mali. Lahat ng to kasalanan mo, David Carter. Noon, ano bang karapatan mo kunin si Evelyn sa akin? Nung ipinanganak niya si Michael Carter, namatay siya dahil sa mga komplikasyon. Kasalanan mo rin yon. Kaya, gusto kong sirain ka. Sirain ang anak mo. Sirain lahat ng meron ka. Puro kasinungalingan ka. Kung tutuusin, hindi ka naman talaga gusto ni Evelyn. Yang sinasabi mong pagmamahal, wala yun kundi kabaliwan lang. Akala mo nawasak mo ako, ha? Anak mo mismo ang sinira mo. Sarili mo ang sinira mo. Eh ano ngayon? Huwag mong asahan na hihingi ako ng tawad sa'yo. Oo nga, ayos lang ako. Magmuni-muni ka sa Zelda. Tignan mo kung si Evelyn, mapapatawad ka pa. Evelyn,
Natapos na ang racket, ang hidwan ng Carter family ay napagsettle na rin. Love. Gaano katagal mo pa ipagpapatuloy ang pagpapanggap mo? So, naririnig mo talaga ang mga iniisip ko sa loob. Oh, So yung mga pinagtatawanan ko dati, narinig mo lahat? eksakto. Puka. Pucha talaga. Natatakot ka ba? Natatakot ka ba? Huwag mo akong alugin. Anak, gusto na ni Daddy mag-retire. Ikaw naman, bilang anak, hindi ka na pwedeng tambay. 80% ng shares ng kumpanya, pirmahan mo na ngayon. Magtrabaho ka para sa akin. Haha. Ibibigay mo ang kumpanya sa akin? Hindi ka ba takot masira ko to? Itatago ko na ang baby bottle mo. Pagkatapos ipanganak ang anak natin, kukwento ko sa kanya ang mga storya tungkol sa tatay niya. Hindi mo naman naisipan na agad ng pangalan, no? Anak ko. Congrats sa pagpasa ng exam. Wala ka ng masamang tali. Bumalik ka na agad sa langit at magmana. Ang mundo ng tao ay nakakaaliw din. Medyo ayoko pang umalis, sa totoo lang. Dad, sobrang lungkot sa langit. At kailangan ko na namang maging anak pagbalik ko. Mas gusto ko dito sa mundo ng tao, maranasan ang saya ng pagiging daddy. Ikaw, Pag-usapan natin ng dalawang to. Pwede pa ba akong magwalang bahala, parang tanga lang? Gusto mo pang magkunwari? Sa panaginip mo lang,